Sa pagbabago ng eksena ay makikita natin si Yuki na nakikipaglaban sa isang halimaw. Iniiwasan ni Yuki ang mga atake nito na parang wala lang at gamit ang kanyang Thunderbolt ay madali niya itong naparalisa at pagkatapos nito, kinuha niya ang mga balahibo ng cockatrice. Ayon kay Kremen ay sinabi nitong aabutin siya ng hindi bababa sa 1 linggo para matapos ang misyon na ito, ngunit nagawa niya ito sa loob lamang ng 1 araw at hanggang sa makatanggap siya ng ilang sorpresang atake. Pero ang mga iyon ay ang kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay natuwa nang makitang ayos siya at tinatanong kung saan siya napunta at kung bakit ngayon ay mukhang tao na siya. Sinabi ni Shek na labis na nag-aalala si Duke para sa kanya at hiniling ni Hopkins na ipaliwanag niya ang lahat, kaya ikinwento ni Yuki ang nangyari sa priestess at kung bakit ngayon ay namumuhay siya bilang isang tao na adventurer, at hiniling din na mamuhay sila ng may kalayaan. Hindi nila lubos na naintindihan pero tumanggi silang iwan siyang mag-isa at gusto nilang sumama sa kanya, dagdag pa kung nagawa niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan ay magagawa rin nila ito dahil sa pagpupumilit ni Yuki. Sa huli ay pumayag sila at sinabihan silang maghanda sa mga darating. Makalipas ang ilang panahon ay makikita natin si Cecilia na galit kay Yuki dahil nabagsak niya ang mga pakpak ni Hopkins. Ngayong nakilala na siya ng iba at pinapalakpakan nila siya dahil sa kung gaano siya kabait at kalaunan, pinag-usapan nila ang kanilang mga lahi. Si Duke ay isang dulan at si Hopkins ay isang harpya at si Shake ay isang pixie. Binanggit ni Duke na isinelyo niya ang kanyang helmet sa baluti kaya't hindi na niya maaalis ang kanyang ulo at binibigyang diin ni Yuki ang katotohanang mas madaldal na ngayon si Duke, at ikinwento ni Duke na iyon ay dahil kinamumuhian niya noon si Yuki. Naalala niya kung paano hindi lumalabas si Yuki sa kanyang kwarto, kahit na inuutusan siya ng Panginoong si Zeiki at para kay Duke ito ay hindi katanggap-tanggap at sinubukan niyang mapapabalik ito sa tamang pag-iisip, pero palagi siyang natatalo sa pagtatalo hanggang sa kalaunan ay nagbago rin ang isip nito. Dahil doon ngayon ay labis na niyang pinahahalagahan si Yuki at pinahahalagahan din siya ni Hopkins at Shake, hanggang sa bigla nilang mapansin na wala na sila kaya't naman hinanap nila ang mga ito bago pa may ibang makakita sa kanila, hanggang sa makita nila si Shake na natutulog kay Celia. Ikinwento ni Celia na nakita niyang tumatakbo ito sa hardin kaya sinamahan niya at tinanong ni Cecilia kung may nakita rin ba siyang isang babae. Sumagot si Celia na oo at sa ngayon ay kasama nito si Sofia, ang katulong sa bahay na tinuturuan siya ng mga asaw sa trabaho. Dumating ang lahat at nakita nilang pinagtatrabaho na ni Sofia ang babae. Ipinaliwanag ni Celia na kaibigan ito ni Yuki at humingi ng paumanhin si Sofia dahil inakala niyang isa itong bagong empleyada. Humingi rin sila ng paumanhin dahil iniwan nila siya at hiniling ni Yuki kay Hopkins na magpapalit na ito ng damit. Ngunit tumanggi siya at sinabing gusto niyang magtrabaho at hiniling kay Sofia na ituro sa kanya ang lahat ng alam nito. Kaya dinala siya ni Sofia upang ipakita ang kwartong para sa mga empleyado at sa hapon, nagpaalam ang mga lalaki kay Hopkins at binati siya ng good luck sa kanyang bagong trabaho. Maya-maya ay lumapit ang biyenan kay Yuki at binanggit nito na bukod sa mga tungkulin ng kanyang anak bilang isang priestess, kailangan din itong asikasuhin ang mga mahahalagang tao bilang bahagi ng grupo ng bayani at halos hindi na ito nakakapagpahinga. Kaya sisiguraduhin niyang bukas ay may day off ito upang makapaglibang silang dalawa. Kinaumagahan ay makikitang naghihintay ng matiisin ang ating bida at bigla na lang may dumating na karwahe at mula rito ay bumababa si Cecilia na maayos ang bihis. Napahinto si Yuki na tila na hipnotismo sa kanyang ganda. Medyo kinakabahan at sinabi niyang bagay sa kanya ang mga salamin at nilinaw ni Cecilia na bahagi iyon ng kanyang disguise, dahil magiging problema kung makilala siya bilang miyembro ng grupo ng bayani, pero isinasantabi na nila iyon at nagpasya silang sulitin ang araw. Namasyal sila sa lungsod at bumisita sa isang tindahan ng bulaklak, nag-alaga ng pusa na gala at pinapasukat kay Cecilia ang iba't ibang damit at sa huli ay dumating sila sa isang tindahan ng mga aksesorya. Nang papasok na sana sila ay nakilala sila ng bayani at ng kanyang kasama, kaya lumapit ang mga ito upang bumati. Binaliwala ng bayani si Yuki at hiniling kay Cecilia na sumama sa kanila. Sinubukan ni Cecilia na sabihin na may kasama siya ngunit nang makita ng bayani ang ating bida, iginiit nitong ayos lang at mas mabuting sumama na lang siya sa kanila. Sa ganitong paraan ay isinama siya sa loob ng tindahan at naiinis si Mick dahil nasira ang unang date niya kay Yuga. Hinarap niya ang ating bida at pinayuhan siyang magmadali kay Cecilia para tuluyan na siyang makalimutan ni Yuga at pagkasabi nito, pumasok na rin siya kasama ng iba.
Naiwan si Yuki na nakatingin at naaalala na dati nang tinanggihan ni Cecilia ang alok ng kasal ng bayani at di siya handang matalo, kaya nilapitan niya si Cecilia at tinanong kung may nagustuhan ba siya at kung meron ay bibilhin niya ito. Tinanggap ni Cecilia ang alok ngunit narinig ito ni Yuga na agad nakialam at sinabing pipili rin siya ng bibilhin para sa mga babae. Sa sandaling iyon ay may nakita si Yuki na isang kwintas at ipinakita niya ito kay Cecilia at tinanong kung gusto niya. Giit ng dalagang kulay asol ang buhok na maganda ito ngunit biglang dumating si Yuga na may dalang mas malaking kwintas. Nang subukan niyang isuot ito ay aksidente niyang natanggal ang disguise ni Cecilia at nabunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid nila at naiwan siyang mag-isa at dahil nag-aalala kay Cecilia, hinanap niya ito kaso sa daan ay nakasalubong niya ang isang grupo ng mga babae na pumapalibot sa isa pang gwapong lalaki, hindi agad nakilala ni Yuki ang lalaki. Pagkatapos ay may isang mamamayan ang nagsabi sa kanya na dati itong espadachim ng grupo ng bayani at ngayon ay kapitan na ng mga Raven Knights at doon ay tahimik lang ang espadachim at dahil dito, nakilala na siya ni Yuki at napansin ang pagiging hindi komportable nito sa dami ng tao, kaya tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagsigaw na malapit na raw ang bayani. Nang marinig iyon ay nagtakbuhan ang lahat para hanapin ang bayani, at sinamantala iyon ni Yuki upang makatakas ng magkasama at pagkatapos nilang makatakas ay nagpaalam si Yuki at pinayuhan siya na sa susunod ay mag-disguise na lang, hanggang sa marinig niyang napakababae pala ng boses nito. Iyon pala ang dahilan kung bakit tahimik siya at sinabi ni Raven na hindi siya tinatawanan, at sumagot si Yuki na hindi niya gagawin iyon dahil lahat naman ay may mga bagay na itinatago tulad niya na isang demonyo. Sinabi ni Raven na hindi siya tulad ng iba dahil karamihan ay pinagtatawanan siya. Matapos nito ay paalis na sana si Yuki ngunit tinanong siya ni Raven kung gusto niyang maging kaibigan niya, dahil tanging ang kapatid at ang kanyang ina lang ang hindi tumawa sa kanya at binanggit ni Yuki na wala siyang problema at ikinagagalak niyang makilala siya, pero naalala niyang kailangan pa niyang hanapin si Cecilia kaya nagpaalam siya kay Raven. Sa parke ay nalungkot si Yuki dahil nasira ang kanyang unang date, habang si Cecilia naman ay patuloy na naghahanap sa kanya hanggang sa makakita siya ng isang batang umiiyak at lumapit si Cecilia upang tulungan ito at nang napaluhod siya, tinanong niya kung kasama ba nito ang kanyang ina. Ngunit giit ng bata na wala na ito at muling umiyak at sa sandaling iyon, dumating si Yuki na nakangiti at sinabing huwag nang umiyak ang bata dahil ang dakilang adventurer na si Yuki ang hahanap sa kanyang ina sa langit, dagat at lupa. Naputol ang kanyang pagpapakilala nang tanungin siya ni Cecilia kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag lang ni Yuki na gusto niyang pasayahin ang bata at gumana nga ito dahil natawa ang bata nang marinig siyang pag-alitan, kaya sabay-sabay nilang hinanap ang ina ng bata. Naisip ni Yuki na mas mabuting umuwi na si Cecilia dahil baka may makakita muli sa kanya, ngunit sinabi ni Cecilia na huwag siyang mag-alala at saka na lang nila iisipin kung ano ang gagawin kapag nangyari iyon at samantala, patuloy pa ring hinahanap ng bayani si Cecilia. Ipinahayag ni Mick na mas mabuti nang umalis sila bago pa sila muling makilala ng mga tao, ngunit persigido pa rin siya na hanapin si Cecilia at iniwan mag-isa si Mekana. Nang sa wakas ay matagpuan niya si Cecilia ay napansin niyang hindi siya sinundan ni Mekana. Kinabukasan binanggit kay Yuki na nahihimatay si Cecilia at ipinaliwanag sa kanya na dahil lamang ito sa naipong pagod at nagkasipon lang siya, kaya wala siyang kasalanan sa nangyari at samantala ay dumating ang bayani nang malaman nitong may sakit si Cecilia at gusto sana nitong manatili upang alagaan siya. Ngunit pinaalis siya ni Sofia at pinauwi at ikinwento rin sa kanya ang sinabi ng kanyang anak tungkol sa ginawa ni Yuki para sa kanya, at hiniling na puntahan niya si Cecilia upang kumustahin ito at ginabayan ni Sofia si Yuki papunta sa silid at sinabi kay Cecilia na may bisita siya. Agad na naghanda ang dalagang may asol na buhok at nang handa na siya ay pumasok si Yuki. Humingi ng paumanhin si Cecilia sa pagtanggap sa kanya sa ganoong kalagayan, ngunit sinabi ni Yuki na siya talaga ang may kasalanan dahil dinala niya siya roon kahit alam niyang pagod na siya at nang makita ni Cecilia na nag-guilty siya, giit nito na bilang kabayaran ay iimbitahan niya ulit siya sa labas kapag pwede na. Inakala ni Yuki na isa itong masayang imbitasyon sa date at binanggit sa kanya na huwag na munang pilitin ang sarili at magpahinga muna si Cecilia para tuluyang gumaling. Nagtawanan silang dalawa ngunit biglang napaubo si Cecilia at naiinis si Sofia dahil dito, kaya hinihila niya si Yuki at pinalayas palabas ng bahay habang nagpapasalamat sa pagbisita. Bago tuluyang maisara ang pinto ay nagpaalam si Hapkin sa kanya at tinawag siyang kapitan ng Bilucho.
Pagkatapos noon ay umalis na si Yuki at gayunpaman sa may entrada ay nakasalubong niya si Raven, tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya roon. Ikinwento ng ating bida na si Cecilia ang nag-invite sa kanya at tinanong din niya kung ano naman ang sadya ni Raven, ngunit dahil inakala niyang ayaw nitong sumagot at hindi na siya nagpilit at pagkatapos nito ay humingi si Raven ng payo. Inamin niya na may nagugustuhan siyang tao kaso dahil nai-insecure siya sa kanyang boses, natatakot siya at kahit dati pa ay sinabi na sa kanya ng babae na naiinggit ito sa kanyang magandang boses, naramdaman ni Yuki na mabuting tao ang tinutukoy nito. Kinumpirma ito ni Raven na pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin, dahil wala siyang malinaw na ideya at inihalintulad siya ni Yuki sa isang high school na binatilyo, saka siya hinawakan sa balikat at sinabihan na halos perpektong lalaki na siya, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Matapos nito ay hinikayat niya si Raven na puntahan at magtapat ng nararamdaman. Tinanggap ni Raven ang payo at tinanggal ang kanyang sombrero at salamin at nagpaalam na mas kampante na siya ngayon para magtapat at nang makaalis na ito, saka lang napaisip si Yuki kung bakit nga ba naroon si Raven at sa maling pag-unawa sa lahat ng ito, inakala ni Mullen na si Raven ay may gusto kay Cecilia.